Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mula kay Pablo na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, sa mga kapatid na nasa Efeso at sa tapat na namumuhay kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ng pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kaniyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kaniyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kaniyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kaniyang lihim na panukala sa isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Sinisimulan natin sa araw na ito ang pagbabasa mula sa liham ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Ang Efeso ay isang lungsod sa Turkey ngayon at noon ay tinutukoy na Asia Minor. Tumigil si Pablo doon ng mga halos 2 taon. Ang mga Kristiyano doon ay karamihan binubuo ng mga Hentil, nang ibig sabihin hindi Hudyo. Naniniwala sila sa iba't ibang Diyos. Hindi sila sumusunod sa kautusan ni Moises. Ang liham na ito ay sinulat ni Pablo habang siya ay nasa bilangguan. Maaring sa pagkabilanggo niya sa Caesarea Maritima noong 59 to 60 AD o sa Roma noong 61 to 63 AD. Ang pagbasa natin ngayon ay pambungad na liham. Ang nilalaman ito ay ang pasasalamat ni Pablo sa biyaya ng kaligtasan pagkatapos ng maiksing pagbati sa mga taga-Efeso. Punong-puno ng pasasalamat si Pablo. Ang unang pinasasalamatan niya na binigyan tayo ng Diyos ng lahat ng biyayang espiritual dahil sa ating pakikisa kay Kristo Jesus. Si Kristo ay ang bukal ng grasya. Nakatanggap tayo ng mga biyaya na galing sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pangalawa, pinasasalamat niya na tayo ay tinawag ng Diyos bago pa magsimula ang mundo na maging banal at walang bahidungi sa piling niya. May plano ang Diyos sa atin. Hindi lang tayo basta nilikha ng Diyos at pinabayaan na sa mundo.
May plano siya sa paglikha sa atin at ito ay upang tayo maging banal. Kabanalan ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin bago pa niya tayo nilikha. Pangatlo, pinasasalamat ni Pablo na dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, nilayon niya na tayo ay maging anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya binigyan niya tayo ng lahat ng biyayang espiritual upang mamuhay tayong mga anak ng Diyos. May lihim na panukala ang Diyos at ang lihim na ito ay pinaalam na niya. Ang lihim ay pag-iisahin tayo kay Kristo. Pag-iisahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Kaya nga si Jesus ay namatay para sa lahat ng tao at lahat ng bagay. Si Jesucristo ay manliligtas, hindi lang ng kaluluwa, hindi lang ng mga tao. Siya ay manliligtas ng lahat ng bagay sa mundo. Kaya niligtas din ni Jesus ang mga human institutions tulad ng business, politika at kultura. Niligtas din niya ang kalikasan. Kaya kung itataguyod natin ang kaligtasan, umikilos din tayo para sa kaligtasan ng kapaligiran at ng mga human institutions. Pagharisan ng kapayapaan, katarungan, katotohanan, at pag-ibig sa lahat ng bagay. Maganda rin ang paalaala ni Pablo na bawat isa sa atin ay ginusto ng Diyos, na may balak siya sa bawat isa sa atin. Hindi lang tayo basta itinapon ng Diyos sa mundong ito. May layunin at may patutuhanan ang buhay natin. Gusto niya ng bawat isa ay maging banal, kaya nga may pagkalinga siya sa bawat isa sa atin. Pinangalagaan niya tayo at alam niya ang nangyayari sa atin sa bawat sandali. Sabi nga ni Jesus, nabilang niya ang bawat buhok natin. Mahalaga ang bawat isa sa atin sa mata ng Diyos. Napakagandang katotohanan ito. Kilala ako ng Diyos. Alam niya ang nangyayari sa akin. Mahal niya ako. May plano siya para sa akin. Gusto niya na ako'y maging banal. Pinupuri kita, Panginoong Diyos, sa paglikha mo at sa pag-ampon mo sa akin na maging anak mo. Umaasa ako sa iyo na bibigyan mo rin ako ng kakayahan na maabot ka at maabot ko ang magandang balak mo para sa akin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.